Ano ang pinagkaiba ng gansa sa pato? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng gansa at pato. Madalas, kapag may nakita tayong malaking ibon na lumalangoy sa lawa, automatic na sinasabi nating, "Ay, pato!" Pero class, minsan ang akala nating pato ay isa palang gansa na baka mas matangkad pa sa kapitbahay ninyong varsity player. Kaya ngayon, aalamin natin ang kanilang mga pagkakaiba, kasaysayan at ilang nakakagulat na katotohanan tungkol sa kanila. Dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Ronel, Acno 4214. Salamat sa suggestion mo. Unang tanong, paano ba natin malalaman kung gansa o pato ang nakikita natin? Class, ang isa sa pinakamadaling mapansin ay ang laki ng katawan. Sa pangkalahatan, mas malaki ang gansa kaysa sa pato. Mas mahaba rin ang liig nito at mas matangkad ang tindig. Kapag ang isang ibon ay mukhang handang sumali sa beauty pageant ng mga waterfowl, malamang gansa iyan. Samantala, ang pato ay karaniwang mas maliit, mas bilugan ang katawan, at mas maikli ang leeg. Kapag naglalakad ang pato, para itong estudyanteng nagmamadaling pumasok sa unang klase dahil late na naman. Ang gansa naman ay may lakad na tila prinsipal na umiikot para manghuli ng mga estudyanteng wala sa classroom. Magkaiba rin ang kanilang ugali. Ang mga gansa ay kilala sa pagiging teritorial at protective. Kapag may lumapit sa kanilang pugad, handa silang sumigaw, humabol, at minsan ay mangagat pa. Kaya kung may gansang nakatitig sa inyo ng seryoso, huwag ninyong isipin na gusto lang niyang makipagkaibigan. Ang mga pato naman ay kadalasang mas kalmado, bagamat may ilan ding masusungit. Kilala sila sa kanilang quack na tunog. Samantalang ang gansa ay mas malakas at may tunog na honk. Pagdating sa paglipad, maraming species ng gansa ang kilalang migratory. Libo-libong kilometro ang kaya nilang lakbayin tuwing nagpapalit ang panahon. Ang mga pato ay nagmi-migrate rin, ngunit nakadepende ito sa species. Ngayong alam na natin ang kanilang pisikal na pagkakaiba, balikan naman natin kung saan sila nagmula. Class, pareho silang kabilang sa pamilya ng mga ibong tinatawag na Anatidae. Ngunit magkaiba ang kanilang pinagmulan at domestication. Simulan natin sa pato. Ang karamihan sa mga alagang pato sa mundo ay nagmula sa mallard, isang uri ng ligaw na pato na matatagpuan sa Europa, Asya at Hilagang Amerika. Libu-libong taon na itong inaalagaan ng tao para sa karne, itlog at balahibo. Mayroon ding Muscovy duck na orihinal na nagmula sa Central at South America. Hindi ito direktang kamag-anak ng mallard, kaya iba rin ang hitsura at ugali nito. Ang gansa naman ay nagmula sa dalawang pangunahing species. Ang karamihan sa mga domestikong gansa sa Europa ay nagmula sa greylag goose, habang ang ilang gansa sa silangang Asya ay nagmula sa swan goose. Noong sinaunang panahon, inalagaan ang mga gansa hindi lamang para sa pagkain, kundi bilang mga bantay. Oo, class, tama ang narinig ninyo. Bago pa magkaroon ng CCTV at motion detector, may security system na ang mga tao, ang gansa. Sa katunayan, ayon sa mga kwento mula sa sinaunang Roma, may mga gansang tumulong magbigay ng babala laban sa mga mananakop
dahil sa kanilang malalakas na huni. Kaya kung minsan ay naiirita kayo sa maingay na gansa, isipin na lamang ninyo na baka nasa dugo talaga nila ang pagiging alerto. Habang lumipas ang mga siglo, kumalat ang pag-aalaga ng pato at gansa sa iba't ibang panig ng mundo. Naging mahalagang bahagi sila ng agrikultura, kultura, at maging ng ilang tradisyon sa pagkain. At dahil napunta na rin tayo sa usaping pagkain, sagutin naman natin ang isa sa pinakatanong ng marami. Maaari ba silang panlaman tiyan? Ang simpleng sagot ay oo. Maaaring kainin ang pato at gansa. Ngunit may ilang bagay tayong dapat maintindihan. Ang karne ng pato ay matagal ng bahagi ng iba't ibang lutuin sa Asya at Europa. Sa Pilipinas, kilalang kilala ang balot at ilang putahe na gumagamit ng karne ng pato. Sa China naman, tanyag ang Peking duck, isang pagkain kilala sa malutong na balat nito. Ang karne ng pato ay mas matingkad ang kulay kaysa sa karaniwang manok dahil mas aktibo ang kanilang mga kalamnan. Mataas din ito sa protina at mayaman sa ilang bitamina at mineral. Ang gansa naman ay kinakain din sa iba't ibang bansa, lalo na sa Europa. Karaniwan itong inihahain sa mga espesyal na okasyon at pagdiriwang. Mas marami itong taba kumpara sa maraming uri ng manok, kaya iba rin ang lasa at paraan ng pagluluto rito. Pero class, mahalagang tandaan na hindi lahat ng ibong nakikita ninyo sa parke o lawa ay maaaring hulihin at kainin. May mga species na protektado ng batas at may mga lugar na ipinagbabawal ang panghuhuli. Ngayong napag-usapan na natin ang pagkain, dumako naman tayo sa isang espesyal na residente ng Pilipinas. Class, alam ba ninyo na mayroon tayong pato na matatagpuan lamang sa Pilipinas? Ito ay ang Philippine duck, na kilala rin bilang Anas luzonica. Isa itong endemic species na nangangahulugang natural itong matatagpuan sa ating bansa at wala sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit narito ang problema. Class, nanganganib ang kanilang populasyon dahil sa pagkawala ng tirahan, polusyon at ilegal na pangangaso. Kaya mahalagang protektahan ang ating mga wetland at likas na yaman. Hindi lamang ito tahanan ng Philippine duck, kundi ng napakarami pang uri ng ibon at iba pang nilalang. At bago tayo magtapos, balikan natin ang lahat ng ating napag-aralan. In conclusion, class, mas malaki at mas mahaba ang liig ng gansa, habang mas maliit at bilugan naman ang pato. Kahit pareho silang kabilang sa pamilya ng mga ibong Anatidae. Pareho silang matagal nang inaalagaan ng tao at maaari ring kainin. Ngunit hindi lahat ng species ay maaaring hulihin dahil may mga protektado ng batas. At higit sa lahat, ipinagmamalaki ng Pilipinas ang Philippine duck o Anas luzonica. Isang endemic na pato na kailangan nating pangalagaan at protektahan.